No, ready? Go. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Kaya tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, binigay niyo po sa amin. Salamat na muli kaming nagkatipot-tipot para sa prayer meeting. Nagkakaisa kami para sama-samang manalangin, tumulog sa inyong trono ng biyaya. Pagpalain niyo po ang aming pong oras ng pananalangin sa akin ito. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa inyong pong harapan. Lahat po na ito ay aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumali na po mga po ang bawat isa. Welcome pala kay Ate Maylene. Salamat po at nakarating kayo. Okay, so dahil ito ay ang ating prayer meeting, so nandito tayo ngayon para manalangin. Okay? Pero bago yon, sabi dito sa ating binasa kanina, tingnan nyo. 1 Timothy chapter 2 verse 1, sabi diyan, I exhort, therefore, that first of all, ano sa Tagalog ng first of all? May Tagalog tayo dyan, di ba? Ako ay nagtatagubilin sa makatuwid na una sa lahat, the first of all. Diba yung binanggit dyan yung I exhort? Sa Tagalog, ako ay nagtatagubilin. So tayo, ang sumulat nito ay si Apostle Paul. So sinulat niya ito para kay Timothy na anak niya sa pananampalataya. Of course, hindi lang sa kanila ito applicable, kundi pati sa ating mga Kristiyano. Amen? Kasi Kristiyano rin tayo. Sabi dyan, ako ay nagtatagubilin. Kung sinabing tagubilin, ano yun? Ha? Kung sinabing tagubilin, ibig sabihin yung nagpapaalala. Diba? Tinatagubilinan tayo. So, yun ang ginawa ni Paul kay Timothy. So, ganoon din sa atin. Sabi dyan, pinapaalalahanan tayo or tinatagubilinan na first of all, una sa lahat. No? Una sa lahat. Sabi dyan, no, supplications, prayers, intercessions. Kaya alam nyo, sabi dyan, no, una sa lahat, anong dapat gawin? First of all, yung prayers. No? Kaya alam nyo, makikita natin dito na sa lahat ng bagay na ginagawa natin, kailangan una talaga yung manalangin. Amen? Amen. Kahit anong meron, anong gagawin mo? Kung meron kang trabaho, kung nag-aaral ka, o bago ka mag-aral, mag-pray ka. Kasi sabi dyan, no, una sa lahat, first of all, panalangin talaga. Amen? Bago ka magtrabaho, mag-pray. Diba? Kung magbibiyahe ka, bago ka magbiyahe, mag-pray. Bago ka mag-aral, mag-pray. Bago ka mag-exam, kailangan mag-pray tayo. Amen? Kasi yan talaga yung una. No? At alam naman natin na ang prayer, ito yung pakikipag-usap natin sa Diyos. At ang prayer, yan ay utos ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, yung memory verse natin, 1 Thessalonians 5:17, nakalagay doon, pray without ceasing. Sa Tagalog, manalangin ng walang hinto. So yun ay utos ng Diyos. Ang pananalangin ay utos sa atin itong mga Kristiyano. Lalo na simula nung naligtas tayo, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, at nagkaroon din tayo ng responsibilidad. At isa sa responsibilidad natin ay sumunod sa utos ng Diyos. At sabi ko nga sa inyo, meron tayong nalaman na 3 utos ng Diyos. Tama? Maraming utos ng Diyos. Pero kahit doon lang muna tayo sa 3. Ano nga yun? Pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, at nandun na yung pananalangin. Kaya sa buhay Kristiyano natin, napakahalaga na laging manalangin. Amen? Amen. Kaya dapat hindi natin binabaliwala ang panalangin. Kasi ang panalangin, ito ay makapangyarihan. Amen? Amen. Anumang bagay na gusto mo, sabi ng Biblia, basta manalangin ka, ipanalangin mo yan. At magkaroon ka ng pananampalataya.
maniwala ka na mangyayari yan, sabi ng Biblia, ito ay matutupad. Kaya ano mang bagay na gagawin natin, kailangan manalangin. Sabi dyan, no? First of all, supplications. Kapag sinabing supplications, pananalangin ito. Ibig sabihin, yung pangangailangan natin from the word supply. Alam nyo, ang Diyos, ang pinaka-source natin. Ang Diyos, ang pinaka-supplier natin. Tama? Maaaring dito sa mundo, may mga supplier tayo. Di ba sa mga business, di ba? May mga business. Tapos, sa business natin, di ba, makakita kayo, may mga tindahan, may mga supplier yan, mga yan eh. Tama? At yung mga supplier na yan, ay, kumbaga dyan ka nakakakuha ng mas mura para ibebenta mo, kumbaga, papatungan mo lang, di ba? So, may mga supplier. So, alam nyo ba na ang supplier dito sa lupa, diba, may mga supplier tayo sa business. Yung mga supplier nila, ano yan eh, kumbaga, na ano rin yan na nauubusan. Tama ba? Kahit sino supplier dito, nauubusan. Diba? Saan nga yung mga malalakas ang supplier? Sa yung ano? Sa Divisoria, di ba? Divisoria, malalakas ang supplier dyan. Diyan karamihan, kaya minsan sa bayan, may mga products doon, may mga damit, mga ano. Tinanong ko, saan po kayo kumukuha ng mga ganyan? Sabi nila sa Divisoria daw. Malayo-layo, no? Pero doon kasi mura at maraming supply doon. Pero tandaan nyo, ang supply ng tao, nauubos yan eh, tama? Pero, ang supply ng Diyos, kailanman hindi magkukulang yan. Amen? Amen. Kailanman hindi magkukulang yan. Pero minsan, bakit kaya sa tingin natin parang kulang? Okay? Tandaan nyo, ang Diyos natin hindi nagkukulang. Amen? Araw-araw kaya niya mag-provide ng pangangailangan natin. Pero bakit kaya minsan, parang nararamdaman natin na parang kulang? Alam niyo kung bakit? Kasi baka ang kulang ay nasa sa atin. Halimbawa, kulang tayo sa pagsunod, tama? Kaya nga hinalibawa ko sa inyo na kapag ang isang bata ay hindi marunong sumunod sa magulang at tapos yung bata ay hihingi sa magulang, sa tingin nyo, magaan ba sa magulang ang magbigay? No? Diba na-experience na natin yan? Na kapag tayo naging pasaway sa magulang natin tapos nangingi tayo, pingin naman ng pera. Minsan hindi tayo binibigyan ng magulang eh. Tama? Bakit? Kasi pasaway tayong anak, tama? Or minsan bibigyan man tayo pero ano, kumbaga may halong inis ba? Ito anak. Diba? Pero kapag masunurin tayong mga anak, pag humingi tayo, pingin naman ng 100. Ito anak, masaya pa, di ba? At tapos minsan dadagdagan pa. Kasi masunurin. Amen? Ganun din po yan sa Diyos. Kumbaga, bakit minsan nakukulangan tayo sa mga supply na dumarating sa atin? Alam niyo kung bakit? Kasi baka ang may kasalanan tayo. Kasi baka hindi tayo marunong sumunod. Amen? Kaya bago tayo humingi sa Diyos, sunod muna. Amen? Kumbaga sa magulang yan eh. O anak, bibigyan kita ng may pasalubong ka sa akin mamaya. Di ba? Alis muna ako, may pasalubong. Basta maglinis ka dyan, kukulis ka. Nagtayan mo yung sinaing. Anong ginawa mo? Nagpasaway ka lalo. Kaya pagdating ng mama, di ba? Imbis na ibibigay yung pasalubong, wala na, mabigat na para sa kanya ibigay yung pasalubong na. Kasi pasaway na yung anak. Ganon din po sa atin mga Kristiyano. Dapat sa atin, dapat huwag tayo magpasaway sa Diyos. Amen? Amen. Sumunod tayo sa utos ng Diyos upang yung ating mga ipinapanalangin sa Diyos ay ibigay niya. Alam niyo, minsan, hindi lang minsan, kundi all the time, na ang Diyos natin mabuti. Amen? Bakit mabuti ang pastor? Ang Diyos, pastor. Kasi, tingnan nyo sa buhay natin may mga palyado rin tayo. Tama? May mga bagay din tayo na gagawang hindi maganda. May mga pagkukulang din tayo. Pero maisip nyo, bakit ngayon buhay pa tayo? Tama? Bakit ngayon nandito pa tayo? Simple lang dahil ang Diyos natin mabuti. Amen? Amen.
sa araw-araw na nabubuhay tayo, minsan pasaway tayo, na anak ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Pero bakit ngayon ngayon buhay pa tayo? Kasi binubuhay pa tayo ng Diyos. Ibig sabihin may purpose pa siya sa atin. At ang Diyos natin mabuti. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, first of all, supplications, prayers. Kaya simple lang ang mensahe sa hapong ito. Lahat ng bagay na gagawin natin, samahan natin ng panalangin. Amen? Amen. Hingi tayo ng talino sa Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng talino sa trabaho ko. Lord, bigyan niyo po ako ng talino sa pag-aaral ko. But first of all, sabi niyo, una sa lahat, panalangin. Okay? Ngayon, meron pa dyan, intercessions and giving of thanks. Ano sa Tagalog ng giving of thanks? Pagbibigay ng pasasalamat. Kayo ba araw-araw nagpapasalamat sa Diyos? Amen. Or baka nagre-reklamo pa tayo? Diba? Kaya kung anong meron tayo, dapat matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Kasi yung Diyos natin mabuti. Kaya yung mga hindi marunong magpasalamat sa Diyos, yun yung mga taong reklamo ng reklamo. No? Ay, ito lang. No? Araw-araw, ay, ito lang. Diba? Yun yung mga taong hindi makontento. Yun yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Kaya sa atin, araw-araw, dapat marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? At matuto rin tayong makontento. Tama? Sabi nga ng Biblia, but godliness with contentment is a great gain. Dapat makontento ka sa araw-araw. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, be content. Amen? Kung ang ulam natin ay gulay, dapat makontento tayo. Tama? Hindi yung maghanap ng wala na bang iba? Gulay na naman. Diba? Wala bang hotdog? Wala bang skinless? Diba? Wala bang fried chicken? Dapat hindi ganon. Dapat makontento ka. Kung ano yung hinain ng mama sa atin, anak, yung pagkain natin. Pag hindi ka kontento, maghahanap ka niyan. Wala na bang iba? Tapos, hindi ka na makakapagpasalamat sa Diyos. Diba? Kaya every time, anumang bagay, pagkain na kinakain natin, araw-araw, perang natatanggap natin araw-araw, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi pag hindi tayo nagpasalamat, sunod yun reklamo na. Tama? Hindi tayo nakukontento. Amen? Kaya tayo, matutunan natin makontento sa araw-araw. Kung ano yung natatanggap natin, makontento pa dyan. Tama? Kasi alam nyo, mahirap tayong pagkatiwalaan ng maliit na bagay. Ay, ng malaking bagay. Kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan. Tama? Kaya minsan, binibigyan lang tayo ng Diyos ng maliliit na bagay. Alam niyo kung bakit? Kasi sinusukat tayo ng Diyos na pag binigyan ko ba ang anak ko ng ganitong kaliit na halaga, magiging matapat pa rin ba siya sa akin? Or magre-reklamo siya? Kaya pag ikaw nakatanggap kayo ng maliit na bagay, huwag kayo magreklamo. Pasalamat kayo sa Panginoon, maging kontento kayo. Amen? Para pag nakita ng Diyos na, uy, itong anak ko, matapat sa maliit na bagay. Masaya pa rin siya. Kaya, dahil matapat siya sa maliit na bagay, sige, pagkakatiwalaan ko siya ng malalaking bagay. Amen? Kaya, mahirap kung sa maliit na bagay pa lang, nagre-reklamo na tayo. Lalo na pag sa malaking bagay. Tama? Kaya minsan, ang Diyos, binibigyan niya tayo ng sakto lang sa buhay natin. Diba? Kasi alam nyo, paano kaya kapag yung pagpapala ng Diyos ay binagsak sa atin? Di ba minsan ang supply ng Diyos, minsan kung sapat lang sa buhay natin, di ba? Sapat lang sa araw-araw. Kasi, syempre, alam ng Diyos yung posibleng mangyari sa atin. Halimbawa, kung ang kanyang supply ay ibinagsak niya ng isang bagsakan lang talaga, kumbaga, hindi hati-hati. Diba? Halimbawa, may supply tayo na nakakatanggap tayo minsan, 100 pesos, minsan 50 pesos, o 1,000. Diyan dapat matuto tayong makontento. Amen? Kasi, baka mag-iba ang ugali natin kapag binagsak ng Diyos ang malaking bagay. Halimbawa,
Nagsupply ang Diyos isang bagsakan ng 1,000,000 sa atin. Di ba? So, ang tanong, makakapaglingkod pa kaya tayo sa Diyos? Di ba? Baka ang isip sa agad sa atin, ay, 1,000,000, di ba? Baka ang isip, Boracay agad. Di ba? Baka ang isip, punta agad kung saan-saan. Di ba? Kaya minsan, ang Diyos natin, ang supply niya, yung sapat lang, kasi pag binagsak sa atin, baka mag-iba yung damdamin natin. Yan, nung nakaraang linggo, di ba? Yung Sunday School lesson natin, ang tao nagbabago ang ugali pag minahal niya na yung pera. Tama? Kaya dapat, mas mahalin natin una ang Diyos kaysa sa pera. Maraming tao nasisira ang buhay dahil sa pera. Maraming tao na nahihirapan sa buhay dahil sa pera. Puro pera, di ba? Bakit may pumapatay dahil sa pera? Bakit may mga gahaman sa politiko dahil sa pera? Di ba? Lahat dahil sa pera. Bakit may mga nag-aaway na mga magkakamag-anak, magkakapatid dahil sa pera? Bakit may nagbabago yung ugali? Dahil sa pera. Di ba? Lahat dahil sa pera. Dati, nung wala siyang pera, nakakausap mo pa siya eh. Kaibigan mo pa siya eh. Di ba? Dati kayo nag-uusap. Pero nung nagka-pera na yung kaibigan mo, nagbago na yung ugali. Hindi mo na mahagilap, di ba? Nagbago na dahil sa pera. Mag-ingat kayo sa pera. Amen? Dapat isipin natin na mamahalin po muna ang Diyos kaysa sa pera. Kasi pag binahal mo ang pera kaysa sa Diyos, may tendency dyan na hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi puro pera na lang isip mo. Puro pera. Puro pera. Kailangan mo kumita ng pera. Hindi masama ang kumita ng pera. Pero dapat siguraduhin natin na sa buong linggo, kailangan may time tayong maglingkod sa Diyos. Kasi ang Diyos ang dahilan eh. Bakit tayo nakakapag-aral? Sinong dahilan? Ang Diyos. Bakit tayo nakakapagtrabaho? Sino ang dahilan? Ang Diyos. Bakit nagkakaroon tayo ng pera? Sino ang dahilan? Ang Diyos. Hindi, pastor, yung pera, bigay ito ng amo ko, nagtrabaho ako eh. Hindi, saan galing yung amo mo? Sa mama niya. Saan galing yung mama ng mama niya? Sa mama din niya. Diba? Pero pag terrorize mo yan, lahat yan sa Diyos. Amen? Amen. Sabi nga ng Biblia, kahit yung pera natin, pagmamay-ari yan ng Diyos. Wala tayong pagmamay-ari sa mundo ito. Lahat yan galing sa Diyos. Sa atin, marunong tayo magpasalamat and giving of thanks. Kanina ba, pag gising nyo ng umaga, nagpasalamat kayo. Lord, salamat, nagising pa ako. Isipin nyo, ang virus natin ay 2 years na yata, no? Sa loob ng 2 years, isipin mo, hindi ko ba nagpapasalamat na kahit minsan kulang tayo sa pera, minsan kapos tayo sa pera, hindi ba kayo nagpapasalamat, hindi tayo tinamaan ng virus? Amen? Amen. Diba? Kaya dapat matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Wala man kaming gaano kalaking pera, pinansyal, pero malusog naman tayo. Amen? Amen. Hindi naman tayo tinamaan ng virus. Kaya aanhin mo yung mga tao na milyonaryo, di ba? Malaki ang kinikita, mayaman, pero nandun na yun sa ospital. May virus. Hirap na hirap, huminga. Kaya kung tutusin, mapalad pa rin tayo eh. Amen? Amen. Tayo, konti lang ang pinansyal na nahahawakan minsan. Pero, buhay pa tayo. Amen? Malusog pa tayo. Kaya marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Lalo na, matatapos na naman ang taon, di ba? Ilang araw na lang. Ilang araw na lang, 2022 na. Anong date ngayon? December 3. Diba? Papalapit na naman yung 2022. Papasok na tayo sa panibagong taon. Ngayon, kung aalalahanin mo, sa loob ng isang taon, kung aalalahanin mo, ano yung mga nangyari sa'yo? Diba? Kaya nga pag inisip mo, lalo na yung virus, hindi biro ang virus, tama? Pag nakapitan ganyan, may posibilidad na mamatay tayo. Pero bakit ngayon, nandito pa rin tayo?
Kasi iningatan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya walang dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Dapat matuto pa rin tayo na kulang man tayo pinansyal, pero malusog naman tayo dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nyo na, and give thanks. Giving of thanks. Pasalamat tayo, ha? Amen? Matuto tayo magpasalamat araw-araw. Matuto tayo makontento. Sabi dyan, be made for all men. Ngayon, mananalangin tayo. Sabi dyan, manalangin din tayo for kings, para sa mga hari. Ano yung mga hari, pastor? Yung mga nanunungkulan sa gobyerno, mahalaga na ipanalangin din natin sila. Sabi dyan, for kings and for all that are in authority. Diba? Mahalaga na ipanalangin natin sila. Lalo na, mag-i-election na. Diba? Tignan nyo, timing na mag-i-election na, tapos biglang may bagong virus, diba? Ano yung bagong virus? Yung Omicron, tama? Bagong virus na naman. No? Siguro pagkatapos ng election, biglang magna-lockdown na naman. No? Ngayon, lumuwag eh. No? Tapos, pag nakita nyo sa Facebook, sa mga balita, kanya-kanya silang motorcade, no? Na nangangampanya. Di ba? Parang wala ng virus. Pinaluwag nila eh. Kaya naman palang kontrolin, no? Noon, bakit hindi pa nila pinaluwag eh, no? Kaya naman pala. Kaya sinamantala nila habang maluwag. Kailan nga ang eleksyon? Sa May. Kaya pag mag-eleksyon na, yun. Tapos after election, pag minanalo na, biglang mag-lockdown ulit. Tapos magbabago ulit, magkakaroon. Siyempre, bagong president, bagong virus din. Di ba? So, bagong virus, baka bagong face shield na naman. Baka ang face shield natin parang astronaut na. Di ba? Business eh. Di ba? Kaya lahat yung pera din eh. Pera. Pero kahit na ang mundo natin ganito na, ang gobyerno natin gano'n, siyempre yung iningatan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ipanalangin din natin yung gobyerno natin. Na hindi ano yan eh. Kumbaga, hindi yan basta-basta. Nawa yung mga tatayo dyan sa gobyerno natin, magiging presidente, nawa sila yung tao na may takot sa Diyos. Tama? Siyempre, pag ikaw may takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Diba sabi ng Biblia, the fear of the Lord is to hate evil. Kapag may takot ka sa Diyos, sabihin, galit ka sa masama, iiwasan mo yung masama. So, pag yung bagong presidente may takot sa Diyos, iiwasan niyo yung masama. Iiwasan niyo yung korupsyon. Iiwasan niyo yung mga kalukuhan sa gobyerno. Kasi may takot sila sa Diyos eh. Kaya sabi niya, for kings and for all that are in authority. Panalangin natin yung sa gobyerno natin. Siyempre, pati dito rin sa lugar natin. Diba, sino ba ang may authority dito sa lugar natin? May mayor tayo. Sino ba ang mayor natin? Si? Christian Yap. Mukhang bata pa siya, no? Nakita ko sa picture. Ilang taon na siya? 32. Saan siya nakatira? Sa Western. Doon banda? Western. Okay. So, ipanalangin, mayor, tapos kapitan, di ba? Pag-pray din natin, sino ba ang kapitan natin dito? Si Kapitan Marshall, di ba? Ano ang apelido niya? De Guzman, di ba? Ipanalangin natin sila. Kasi sila yung nasa authority. Ayun, sabi for all that are in authority. Ipanalangin natin sila na bigyan sila ng katalinuhan ng Panginoon. Na gawin kung ano ang tama. Kasi totoo talaga yan na may mga politika na talagang pera-pera na lang. Talagang nangungulimbat, nagnanakaw. Nagkakaroon talaga ng korupsyon. Ipanalangin natin sila, that are in authority. Nagawin nila kung ano ang tama. Amen? Amen. Kaya dito naman siguro sa lugar natin, marami siguro nangyayari corruption, no? Nakikita natin na yung
yung pagkilos ng kapitan natin, ng mayor. Diba? So, ano pa? Authority. Dito sa church, meron din authority dito. Amen? Ang pinakamataas dito sa atin ay ang Diyos. Amen? Tapos meron siyang ginagamit. Yun yung pastor. Amen? Kaya dapat, kung sa gobyerno may pinagpipray tayo, mga authority dito sa barangay natin, dapat ganoon din po sa church. Ipag-pray natin ang may authority. Una ang Diyos, pangalawa yung pastor. Ang pastor ang merong authority dito sa church. Authority na mag-lead sa mga tao, magturo ng salita ng Diyos. Kaya kami mga pastor na nasa authority, tapos kayong mga membro, ipag-pray nyo rin kami. Amen? Mahalaga yan. Kasi ang pastor, alam nyo ang pastor, nandyan din yung diablo lagi nakatingin sa kanila. Na talagang gagawin at gagawin ang paraan para mapabagsak ang pastor. Maaaring gumamit sila ng miyembro, gumamit sila ng tao para pabagsakin ang pastor. Kasi ang pastor, yun yung nangangaral ng salita ng Diyos tama? So pag ang pastor nangangaral ng salita ng Diyos, hindi natutuwa ang kalaban. Hindi natutuwa ang diablo, si Satan. Kaya ano ginagawa? Talagang kumikilos sila. Sabi nga ng Biblia, ang pagkilos nila ay double time talaga. Kasi gusto nilang sirain ang church. Gusto nilang sirain ang pastor. Kaya hindi biro yan. Kaya dapat ipag-pray din natin. Amen? Lalo na yung gawain dito. At yung pastor. Na talagang magkaroon tayo ng solid na samahan. Tama? Kaya alam nyo, minsan nasisira ang simbahan. Dahil sa ano? Dahil ang diablo matalino Talagang titignan niya yung mga kahinaan ng bawat isa. Paano kung ang kahinaan? Lahat naman tayo may kanya-kanyang kahinaan tama? Hindi ko nga lang alam. Hindi nyo rin alam, tama? Kumbaga, ang alam natin na kahinaan, yung sarili lang natin. Maaaring may kahinaan ako na hindi nyo alam. At may kahinaan kayo na hindi ko rin alam. Ang nakakaalam lamang ay ang Diyos. Tama? Kaya, diyan pinapasok ng diablo yung mga kahinaan natin. Hindi ba niya, ano kaya kahinaan ni Manuel? Diba? Ay, Mobile Legend pala ang kahinaan ni Manuel Sige, padalan ko siya ng maganda-gandang cellphone, di ba? Para di ba? Paano kung ang kahinaan natin mahilig mag-chismis? O di ba? Yung kahinaan, alam ko na kahinaan ni Aldrin. No? Mahilig siya mag-chismis. Sige, papadalan ko siya ng mga issue. Mga ganyan. Kaya pag nagkaroon ng issue, nakapakinig, sabi agad kung saan-saan. Diba? Kaya talamak ang maging marites na rin siya. Diba? Kilala niyo yung marites? Tumigat yan Diba? Kawawa naman yung mga pangalan marites. Kumbaga nasa naula na yung pangalang marites Siguro ngayon, bad trip siguro yung mga mga pangalan marites. Diba? At dumami pa diba? Marami pa. Yung mga kaibigan pa si marites Diba? Kaya, kung yun ang kahinaan natin, walang pwedeng maging kasiraan yan. Tama? Kaya dapat sa atin, pag nakarinig tayo ng chismis, alam nyo ang matalinong tao, pag nakarinig ng chismis yan, pakinggan niya lang. Pero, hindi nalalabas sa kanya yan. Kumbaga, pag narinig niya, hanggang sa kanya na lang, hindi niya na kakatokay, Mare, alam mo ba? Sabi niya ganito. Diba? Diyan nagsisimula yung away Chismis. Nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Which is hindi maganda. No? Kaya ipag-pray natin na nawa, hindi yan ang kahinaan natin. Kasi matindi sumira ng relasyon yan. Chismis. Magpapakalat ng hindi, Simple lang naman ang ibig sabihin ng chismis Nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Tama? Kaya kung yan ang kahinaan natin, talagang masisira ang gawain ng Panginoon.
Diba? Ang magandang ipagkalat natin, yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-pray natin maligtas yung mga chismosa, no? Para yung mga ipagsabi nila, yung salita ng Diyos. Diba? Yan ang magandang pinapakalat, salita ng Diyos. Hindi yung si kumari, ipapakalat niya. Yung buhay ni kumpare niya, ipapakalat niya. Sisiraan niya. Hanggang sa yung mga tao, gano'n na yung tingin sa kanya. Diba? Which is hindi po maganda. Tama? Dapat ang magandang ibinabahagi natin sa iba, hindi yung chismis, kundi salita ng Diyos. Napahalaga na ipag-pray natin na for all that are in authority. Amen? Amen. Lalo na yung pastor dito sa church. Yung pastor dito sa church. Ang malupit dyan, baka kung sino pa yung mga nasa loob ng church, ang malupit, baka sila pa yung gumawa ng chismis na at siraan ng pastor. Hindi dapat ganun. Kumbaga tayo dapat yung magprotekta. Amen? Amen. Protektahan natin ang isa't isa. Protektahan natin ang church. Protektahan natin ang pastor. Ano pa? Bakit natin kailangang ipanalangin yung mga nanunungkulan sa gobyerno, mga authorities? Verse 2, tingnan nyo. That we may live a quiet and peaceable life. Diba? Kumbaga, hindi magulo. Peaceable life, mapayapa. In all godliness and honesty. Kaya sa atin, dapat magkaroon tayo ng pagiging godly. Maka-Diyos ba? Amen? Amen. Maka-Diyos. At sabi dyan, godliness and honesty. Kung sinabing honesty, matapat, honest. Dahil dapat maging honest tayo sa Diyos. Amen? So, kailangan nating manalangin upang mailid natin, lalo na yung lugar natin, maturuan ng salita ng Diyos lahat. No? Alam nyo, anak, ang mapapansin nyo sa isang lugar na magulo, yun yung lugar na walang salita ng Diyos. Diba? Kaya dito sa lugar natin, kailangan talaga sikapin natin na bawat tao maturuan ng salita ng Diyos. Amen? Kasi pag ang bawat tao dito naturuan ng salita ng Diyos at nataniman ng salita ng Diyos sa puso nila, magbabago talaga ang tao. Kung ano yung masama, iiwasan talaga nila yan. Ganyan, yan ang pinakasusi eh. Salita ng Diyos sa tao. Diba? Kaya huwag tayong mapagod mag-share ng salita ng Diyos. Lalabas tayo, tapos mangangatok sa bahay-bahay, magtuturo ng salita ng Diyos. Huwag tayong mapagod, amen? Kasi yan ang pinakasusi para yung lugar natin magkaroon ng kapayapaan, yung lugar natin magkaroon ng mga taong matatapat at honest. Diba? Yan yung paraan para mabago yung buhay ng mga tao. Amen? The peaceable life in all godliness and honesty. At sabi verse 3, for this is good, ay mabuti, and acceptable in the sight of God, our Savior. Kaya ganyan kahalaga ang panalangin nyo. Amen? Sabi nyo, no? First of all, una sa lahat, yung panalangin. Kaya, ano bang plano natin? Dapat isanggunin natin sa Diyos. Ipanalangin natin. Lord, ito po ang plano ko. Sabi ng Bible, first of all, una sa lahat, ang prayer. Kaya kung may plano ka, pupunta ka sa ganitong lugar, manalangin ka, Lord, kalooban mo po ba? Or okay lang po ba sa inyo? Gusto niyo po ba na ako ay pumunta sa ibang lugar? Diba? Lord, ito po ang plano ko. Ganito po ang gagawin ko. Okay lang po ba sa inyo na ganito? Ipag-pray, mahalaga. Para ang Diyos yung kikilos sa atin. Para hindi tayo maligaw ng landas. Kaya sa atin, huwag tayong gumawa ng plano na agad-agaran. Di ba, maisip mo lang. Pasok agad sa isip mo, gawa agad. Di ba? May pumasok lang sa isip mong lugar, punta agad. May pumasok lang sa isip mo na gawin agad. Gawin mo rin agad. Kaya diyan nagkakamali yung tao. Kasi kung ano yung desisyon niya,
Desisyon niya na talaga. Dapat, ganito ang tama. Pag nagkaroon kayo ng plano sa buhay, isalin niyo ang Diyos. Amen? Mag-pray kayo, Lord, ito po yung plano ko. Lagi mong isangguni sa Diyos yung mga plano natin para hindi tayo mawala. Hindi tayo maligaw sa mundo nito. Hindi tayo magkamali. Kaya ulitin ko, may mga Kristiyano na bumabagsak, may mga taong bumabagsak yung kanilang plano kasi hindi nila sinasali yung Diyos sa plano nila. Kaya dapat, kung may plano ka man, isangguni mo sa Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos, Lord, ito po ang plano ko. Bigyan niyo po ako ng katalinuhan na gawin kung ano yung nararapat. Amen? Kaya bawat plano na ginagawa niyo first of all, ano sabi? Prayer. Manalangin. Isangguni sa Diyos. Huwag yung agad-agaran na maisip mo lang gawa agad. Kaya, minsan nagkakamali tayo. Dapat, kung anong plano meron ka, first of all, panalangin talaga. Amen? At habang pinag-pray mo, hintayin mo yung sagot ng Diyos. Hindi yung, Lord, ang tagal namang ng sagot mo. Inip na ako. Huwag ganon. Kasi sabi ko sa inyo, may 3 sagot ang Diyos, di ba? Ano yun? Yes, no, and wait. Yan ang 3 laging sagot ng Diyos. Pag nag-pray ka, at ang sagot niya, yes, pwede, okay. Pero mayroon din na, no, wag. Pero meron din sagot ang Diyos na, wait, hindi ka lang, no? Hindi lahat ng plano natin ay agad-agaran yan. Hintay ka lang sa approval ng Diyos. At kapag in-approve yan ng Diyos, balang araw, magagawa mo rin yan. Amen? Kaya sa buhay natin, kung gusto mong huwag magkamali sa buhay mo, talagang yung plano na meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Pakita mo, Lord, ito ang plano ko. Ito po yung gagawin ko. Lalo na, papatapos ng taon natin, papasok na ang 2022. O sa 2022, may plano na ba kayong nagawa? No? Sabi ko sa inyo, ang the best na plano, unang gawin nyo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kumbaga meron tayong ginagawa pag New Year. Ano yun? Yung panata ba yun? New Year's resolution. Di ba? Ginagawa nyo sa school yun, di ba? Anong New Year's resolution mo? Ang New Year's resolution ko po ay magpapapayat na po ako, magja-jogging na po ako lagi-lagi, di ba? Hindi na po kakain ng marami. Pero minsan yung New Year's resolution, 1 month lang Di ba? Pagdating ng February, palat ulit kain, di ba? Pagdating ng March, tapos na naman ang taon, next year na naman, anong New Year's resolution mo? Magpapapayat na po ako, di ba? Hindi na po kakain ng marami. Ganun pa rin, di ba? Kaya, pag pumasok yung taon, anong New Year's resolution mo? Anong plano mo sa buhay? No? Alam ko may kanya-kanya tayong plano. Amen? Amen. Pero advice ko sa inyo, na pagpasok ng taon, ang number 1 na plano nyo, ilagay nyo, maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Amen. Kailangan sa buong linggo, from Monday to Sunday, kailangan yung Sunday para sa Panginoon niya. Amen? Amen. Para yung buong taon natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Di ba? Kasi hindi po maganda na papasok ang taon. Pagpasok ng taon, wala na ang plano mo, hindi kasali ang Diyos. Wala. Yung taon na 2022 mo, babagsak yan. Mahihirapan ka lang sa plano mo. Pero kung ang plano mo sa 2022, number 1, kailangan una ang Diyos lagi. Maglingkod sa Diyos. Iyon, sure yan. Na kung ano man gagawin mo sa buhay, mag-business ka man, mag-trabaho ka man, mag-aral ka man, yung buong 2022 mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kung sa plano mo, number 1 ang Diyos. Amen? Amen. Ganun po yan. Kaya paghandaan nyo na. Yung iba bumibili pa ng planner Di ba alam niyo yung planner? Yung mga plano. Diba? So number 1, maglilingkod ako sa Diyos. Ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Papagamit ako sa Panginoon. Di ba? Tapos doon na yung pangalawa na magtatrabaho or pag-aaral. Tapos
gagawin na kung anong tama, di ba? Tapos isasangguni yung mga plano sa Diyos, di ba? Yung mga plano natin, sabihin natin sa Diyos. Basta number 1, maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Para yung buong 2022 natin, napapasok, hindi masayang. No? Kaya itong nakaraan, itong nakalipas na taon na itong 2021, kumusta kaya yung paglilingkod natin sa Diyos? Naging matapat ka ba sa Kanya? Naglingkod ka ba sa Kanya ng matapat? Or baka hindi mo siya inuna? Ganun po yan. Kaya, alam nyo, yung bagong taon na papasok, alam nyo, yan ay napakalaking opportunity sa atin or napakalaking pagkakataon na baguhin dapat kung ano yung mga dapat baguhin. Amen? Amen. Itama kung ano yung mga dapat itama. Kaya kung sa buhay mo na itong 2021, ano yung mga mali mong nagawa? Ito na yung pagkakataon mo sa 2022 na itama kung ano yung mga mali nating nagawa. Amen? Amen. Kaya, first of all, pray lang. Amen? Kaya kung hapon na ito, pray tayo kasi prayer meeting natin. Tayo tayong lahat. Manalangin tayo. Sige, so, yung mga dapat natin ipag-pray. Okay? Una natin ipag-pray ay yung mga video, video tuloy yung video. Kasi may video.